Good morning. Good morning. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Andito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan meron tayong aralin o sitas, yung tinatawag na tema na dapat nating pag-aralan, pakinggan, at ito'y gawin nating isang bagay na mahalaga sa ating buhay upang magturo sa atin kung ano ang dapat nating lakaran. Ang una pong aralin ay po sa Ebanghelyo ni Apostol San Juan, Kapitulo 11, versikulo 45 hanggang 56. Sabi po dito, marami nga sa mga Hudyo ang nagsiparoon kay Maria at nakakita ng ginawa niya ay nagsisampalataya sa kanya. Datapwat ang ilang sa kanila ay nagsiparoon sa mga Pariseo at sinaysay sa kanila ang mga bagay na ginawa ni Jesus. Ngayon po, kung makapansin natin dito, ang paksa dito, si Maria, ang ating dakilang Panginoon, si Jesus, at yung mga Hudyo. Pero po, yung mga Hudyo, nahati siya sa ilang paksyon. Kumbaga, yung iba, nagsisampalataya. Ang iba naman, nagpusyuso lang at nagibalita. Na siya naman, nagsiparoon sa mga Pariseo at nagsaysay ng mga nangyari. Sa makatuwid, dito pa lang sa bagay na ito, merong mga Hudyo na seryoso yung pananampalataya sa kabila ng kanilang nakita na ginawa ng ating dakilang Panginoon. Pero yung iba, ang purpose, magpusyoso at nakibalita at mag-report sa mga Pariseo. Ngayon po, ano po ba ang makukuha natin aral dito sa mensahe ito? Ano ang sinabi ng ating dakilang Panginoon? Magsihayo kayo sa buong sanglibutan at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Ano ang suko o pagkasuko ng ating dakilang Panginoon sa kanyang mga alagad? Walang iba, ang mga tao ay pangaralan ng salita ng Diyos, ibahagi sa kanila upang masuntungan nila sa kanilang mga sarili ang tunay na pagsisisi. Sapagkat nararapat na ang lahat ng mga tao ay dapat maging alagad ng ating dakilang Panginoon. Ilagay natin sa ating kongregasyon o samahan. Tayo ba'y naparito sa katawagang bilang isang kapatiran namin o isang lingkod? Tayo ba'y naparito para ipulpil na dapat tuwing Sabado o Linggo man present ako? Na parang ang ginagawa lang natin ay pagiging isang member. Pero ang kaisipan natin, mga kapatid, hindi lang member, kundi kasama doon ang sacrifices o sakripisyo na walang iba kung ano ang pangangailangan ng ating kapatid, ng ating kapwa, handa nating ibigay yung habag at tulong
para sa kanila na walang hinihinging anumang kapalit. Kasi kung halimbawa, nandito po tayo bilang isang kapatiran lamang at walang pagpapahalaga bilang isang servant o lingkod sa ating kapwa, magiging useless po ang magiging kalagayan natin sa pagdakop natin sa templo. Kaya kung mapapansin natin, merong mga totoo na sumampalataya sa mga nakita nilang tanda na ginawa ng ating dakilang Panginoon. At meron din nag-pusyuso lang. Kumbaga, merong seryoso at merong hindi seryoso sa pagganap ng kanilang mga tungkulin. Sa makatuwid, nangangailangan po, dapat maunawaan natin sa ating sarili na kaya po tayo'y nandito, nagsisimba, nakikinig ng Ebanghelyo, hindi lang bilang isang miyembro o ordinaryong kapatiran, kundi higit sa lahat po dito, dapat lalakipan natin ng paggawa. Kapagkat meron tayong mga biyayang ipinagkalog sa atin sa pamamagitan ng ating mga kamay na dapat gamitin para itulong natin sa ating mga kapwa. Tama yung sinabi kanina ng kapatid natin, kung meron tayong mga kaloob na taglay sa atin, na ibinigay na natin sa atin, gamitin po natin siya na maramdaman ng ating kapwa ang pagkalinga natin para sa kanila. Yung dampilan ng kamay, yung pagkausap lang sa isang taong namang problema na o stress na, isang malaking bagay na yan, na ginagampanan natin ang pagiging isang lingkod. Hindi lang isang miyembro, kundi yung karapatan na ibinigay sa atin para gawin tayong alagad ng ating dakilang Panginoon. Dapat nakikita po yan sa bawat isa sa atin. Yun po yung importante. Hindi yung kung ano yung nakita doon sa kabila, babalita sa kabila, na para tayong katulad ng mga Hudyo na usisiro, walang seryoso sa kanilang puso yung tunay na pananampalataya sapagkat intentional ang ginagawa at hindi ayon sa kalooban ng mga patutuong ipinakita ng ating dakilang Panginoon. Ngayon, nangyari, ang mga pangulong saserdote nga at ang mga parisiyo ay nangagpulong. Siyempre, nakadetect sila ng balita. Automatic nag-meeting. Nagsibansabi, ano ang ginagawa natin? Parang nabuksan ng kanilang pag-isip. Kasi parang ginawa nilang ang ating dakilang parang tinik, parang harang sa kanilang mga ginagawa, plano. Na para bagang ang pinalalagay nila ang ating dakilang inuudyokan niya yung mga Hudyo para mag-rebellion sa pamamalakad ng mga saserdote at ganun din ng mga parisiyo. Kaya sila'y nagpulong-pulong. Sapagkat ang taong ito'y gumagawa ng maraming tanda. Kung siya'y ating pabayaan ngayon, ang lahat ng tao ay magsisisampalatay sa kanya at magsisiparito ang mga Romano at pagkukunin ang mga ating kinaroroonan at gayon din naman ang ating bansa. Bakit ganun po ang naging kaisipan ng mga parisiyo at ng mga saserdote? Sapagkat ang mga parisiyo ay sakop noon ng mga Romano. Sa makatuwid, kung ano yung ginagawa nila, yan ay pinagkalog lamang sa kanila ng mga Romano. Dahil nasasakupan sila noong panahon ngayon ng imperyo ng Romano. Dahil ang tingin ng mga parisiyo, magiging wala ng halaga ang kanilang ginagawa dahil wala silang ginagawang action, siyempre aalisin sa kanila at ibibigay sa iba. Kaya meron din takot ang mga eskriba at mga parisiyo. Ano sabi dito? Ngunit, ang isa sa kanila na si Caiaphas, na dakilang saserdote ng taong yon ay nagsabi sa kanila, kayo'y walang nalalaman anuman.
Merong isang tao na dakilang saserdote si Caiaphas. Nagkaroon siya ng ideya. Ni inyong niwawari na sa inyo yung nararapat na ang isang tao ay mamatay dahil sa bayan at hindi ang buong bansa ay mapahamak. Kumbaga, yung ideya niya na sa halip yung buong bayan ay mapahamak, kinakailangan nilang magsakripisyo ng isang tao. Sa makatuwid bagay, ang ating dakilang Panginoon kinakailangan mawala sa landas nila. Sapagkat nagiging balakid ang ating dakilang Panginoon sa unawa nila na parang ipinalalagay nilang ang ating dakilang Panginoon ay nagpasimula na i-rebellion sila. Pero hindi po dahil ang ipinapakita ng ating dakilang Panginoon, mga palatandaan na ipinakita ng kanyang ama sa kanya na siyang ginagawa din naman niya upang ang tao ay mapalapit sa Diyos, upang yung mga nabibigatan gumaan ang kanilang kalagayan sa pamamagitan ng mga karamdamang pinapahirapan ng mga demonyo. Parang naging tinik yun dahil yung mga palatandaan ngayon, mas lalo ang nagpapatibay nang sa ganun ang mga tao ay sumunod sa ating dakilang Panginoon at hindi na sinusunod yung pamamaraan ng mga Parisiyo kung paano sila nagpapalakad. Kaya nangyayari, sa halip na sumunod sa mga Parisiyo, nadadivert niya yung mga tao, yung mga Hudyo, sa pagsunod dahil sa mga dakilang tanda na ipinapakita ng ating dakilang Panginoon. Ngayon, ang tanong, yung ideya ba ni Caiaphas ay nakabubuti? Sa paningin ng Diyos, mas nakatulong po siya. Bakit? Dahil ang ating dakilang Panginoon sinugo dito sa ibabaw ng sanglibutan, hindi para itaas ang kanyang sarili bilang isang hari, kundi gawin muna ang kanyang ministeryo na walang iba, ang maialay ang kanyang sarili, maibuwis ang kanyang buhay, ang kanyang dugo ay maibuhos para sa kapatawaran ng sangkatauhan. At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang tipunin o matipon din naman niya ang isa sa mga anak ng Diyos na nagsisipangarap. Kitas natin. Ito ngayon sinabi niya, hindi sa kanyang sarili. Totoo po. Hindi sariling ideya ni Caiaphas na sinabi niyang mamatay muna ang isang tao para sa bayan, para hindi mapahamak ang bayan. Kundi ito'y kaloob sa kanya ng Diyos na inudyukan siya upang sa ganon masabi niya. Parang napapalapit na tuloy yung kamatayan ng ating dakilang Panginoon. Hindi niya yung sariling ideya. Ginamit lang si Caiaphas para magkaroon din ng ideya yung mga nakikinig sa kanya, na nakapaligid sa kanyang kapwa Parisiyo, at ganoon din yung mga punong saserdote na walang iba. Dahil Pangulong saserdote si Caiaphas, siyempre i-respeto nila yung ideya na yun. Pero yun ay galing sa Diyos para magkaroon ng kaganapan. Ang pinaka-purpose talaga ng pagdating ng ating dakilang Panginoon sa mga Hudyo. Sabi dito, kundi palibasa ay dakilang saserdote ng taong yun ay hinulaan niya na si Jesus ay dapat mamatay dahil sa bansa. Sa makatuwid, naging daan pa si Caiaphas para sabihin niya at kumbaga, yun ay isang ideya na pinagkalog ng Diyos ni Caiaphas upang sa ganon, ang ating dakilang Panginoon talaga humantong doon sa kamatayan. Dahil may isang tao na doon na tao ang nagsasalita, si Caiaphas. Dahil marami sa kanyang nakinig, sabi dito, kaya mula ng araw na yon ay pinagsasanggunian nilang ipapatay siya. Ngayon, ano nangyari? Dahil sa ideyang yon, nagplano na ngayon yung mga matatanda ng bayan, yung mga Parisiyo, yung mga saserdote. Timing na lang ang hinihingi nila. Dahil, kumbaga nabuksan na ang kanilang pag-iisip.
na sa halip mapahamak ang buong bansa, magsasakripisyo na lang sila ng isang tao. Walang iba ang ating dakilang Panginoon. Si Jesus ay hindi na naglalakad ng hayag sa gitna ng mga Hudyo. Hindi, naparoon doon sa lupay malapit sa ilang, sa isang bayan na tinatawag na Ephraim. At siya'y nanahan doong kasama ang mga alagad. Kaya ginawa po ng ating dakilang Panginoon, kasi meron pong tinatawag na tamang oras, tamang panahon. Sa English, right time. Ibig sabihin, hindi yung panahon na dapat mananaig yung kapangyarihan ng mga Pariseo at ganoon din ng magdadakilang saserdote. Kundi meron talagang inihanda ang Diyos na tamang panahon. Walang iba yung tinatawag na Paskwa na dapat doon maihain ang buhay ng ating dakilang Panginoon. Ang Paskwa nga ng mga Hudyo ay malapit na. At maraming nagsiahon sa Jerusalem mula sa Lupayaon bago magpaskwa upang magsipaglinis. Kasi mahalaga po yung Paskwa na yan. Ito po yung paglilinis ng bawat Hudyo sa kanilang sarili mula sa pagiging isang makasalanan. Kaya po, kung mapapansin natin, ang kamatayan ng ating dakilang Panginoon ay hindi inihanda para magkaroon ng pangyayari yung kaisipan o ideya na ibinigay kay Caiphas. Kundi Diyos mismo ang magtatakda ng tamang panahon. Walang iba, yung Paskwa ng paglilinis. Doon, inihanda ng Diyos ang ating dakilang Panginoon. Kaya anong ginawa nila? Ang nasa nila, dapat ang mangyari sa pinaghahanap na nila si Jesus at pinag-uusapan ng isa't isa samantalang nakatayo sila sa templo. Anong akala ninyo na hindi pa siya paririto sa pista? Kumbaga nagmamadali sila. Pero dahil nga mayroong tamang timing na ipinagkaloob ng Diyos upang ang ating dakilang Panginoon doon mismo humantong sa tamang oras, tamang panahon na doon iaalay niya ang kanyang buhay. Yun po ang pinaghandaan ng Diyos. Pero, mamamatay talaga ang ating dakilang Panginoon. Pero, gusto ng mga Hudyo madaliin, gusto ng mga Pariseo madaliin, pero yung tamang panahon na binigay ng Diyos, yun po yung pinaka-eksakto na Paskwa ng paglilinis na inihanda ng Diyos. Siguro po, nandito na lang, pakikibagay natin sa oras na ito. Salamat sa Diyos at anuman po ang ating mga karaingan, pagkatiwala natin sa Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat at mapaspalang umaga sa bawat isa.